sa isang kalye sa Pasig City. Tuwing sasapit ang alas 3 ng madaling araw o tinatawag na witching hour, may pagala-gala raw na nilalang. Kwento ng mga nakakita rito, lagi raw itong duguan at may hawak na laman loob. Sinadya namin ang lugar kung saan sinasabing namataan na naman kaninang madaling araw ang lalaking di umano ay nangunguha ng lamang loob. Samahan niyo kung alamin ang katotohanan sa likod ng kwentong ito. Ay, magtatanong lang po sana ako sa inyo. Kilala niyo ba ang lalaking nakikita dito na may dalang lamang loob? Opo, ako yung nangunguha ng laman loob. Kaso ginagamit ko po siya sa pares. Confirmed! Siya nga ang lalaking nangunguha ng mga lamang loob. Ito ang ebidensya. Hindi nagsisinungaling ang ebidensya. Si Kuya, ang lalaking nangunguha ng laman loob dito sa ugong tuwing madaling araw. Pero para masarap, tikman natin. Walang matatakot for today's video dahil ang mga laman loob sangkap pala ng masarap na pares ni Billy. Maaga lang daw talagang namimili si Billy ng mga karne at laman loob. Kasi kung medyo late ka na mamili, bila sana yung mga karne kasi matagal na babad na naka-display doon. Kaya mga ganong oras kami namimili. Umaabot na mahigit 100 kilo ng karne at laman loob ng baka ang nauubos niya kada araw. Ito yung mga ginagamit namin dito. Yung isaw ng baka. Ito naman yung yung tumbong na ginagamit namin. Tumbong rin ng baka to. At ito pala yung taba ng baka. Yung lagi nire-request ng mga customer namin. Pag may nakikita na lumulutang dun sa pares, gusto nila may taba ng baka lagi. Sinisiguro raw ni Billy na malinis ang mga ito bago pakuluan. Ito yung natin ng tubig. Kasi nga, para lumabas yung mga laman-laman na hindi karapat-dapat doon eh. Nilinisin mo lang mabuti. Hindi rin nila hinihiwa ang mga laman loob bago lutuin. Kasi mas maganda sa paningin ng tao yun. Matatakam ka eh. Hindi yung nakikita mong durug-durug na. Iba pa rin yung nakikita mong buo na iiwain sa harapan mo. Sa kanilang espesyal na sabaw, sasangkapan nila ito ng luya at tanglad. Dito pa kukuluan ang mga laman loob at ibang karne sa loob ng 1 oras. Kapag medyo malambot na, tatanggalin ng mga karne at laman loob para timplahan ang pinakasabaw. Iba't ibang pampalasa ang ginagamit nila rito. Pakukuluan ito ng 1 pang oras. Para matanggal yung mga lalo na yung anggo ng baka, lansa ng mga laman loob. Kaya may mga secret ingredients yun na nilalagay namin dun. Mga computer parts ang dating ibinebenta ni Billy at ng kanyang kapatid. Nang tumumal ito, pinili nilang pares na lang ang ilako sa kanilang lugar. Nilibot daw nila ang iba't ibang parisan para makaisip ng ideya. Nung nilibot namin yung mga parisan, lalo na sa Manila, Port Bonifacio, yan, ikot kami na ikot. Inunti-unti namin na alamin kung ano yung mga ingredients na nagagamit nila ron. Dahil sa paraang ito, nakuha niya ang timpla na binabalik-balikan ng kanyang mga parokyano. So, masarap sa iyo kasi ikaw may-ari. Pero pag ibang tao nagsabi sa iyo, ang sarap naman pakinggan. Kaya nakakatuwa naman. Yung hirap mo na wawala minsan, pagod. Namuhunan siya ng 3,000 piso para maipatayo niya ang parisang ito sa kanilang barangay. Sa halagang 65 pesos, matitikman na ang kanilang isaw pares at tumbong pares. Umaapaw naman sa sarap ang kanilang overload meal na may sahog na tumbong, tuwalya, isaw, balat, beef pares at pata ng baboy. Susubukan ko ngayon ang paggawa ng overload pares. Ayan, sa overload, ma'am, lahat yan. Tapos balat din. Opo. Tapos lalagyan din ng tumbong? Opo, ma'am. Basta Lahat pag overload yun, ma'am. Lahat Yan, gugupitin natin Oo. yan ng pira-piraso. Opo. Para madaling kainin. Mm. Ah, ang laki. So, ayan. Sa lambot kasi nung niya, laman loob, ayan, kaya ang dali lang niyang gupitin. Tuwalya naman. Magkano yun, overload? 110, ma'am. 110. Tapos may rice na May yun. rice na po yun. Yun. Sige, ma'am. gupit Ito yung kayo. tuwalya. Ganyan. Oo. Yan. Bango ha. Nalagyan siya ng laman.
Ayun sa overload na yan, ma'am. Okay, tapos? Nalagyan na po siya ng sabaw. So, pinagsama-samang laman loob ito. Pero, wala siyang amoy. Walang anggok. O yan mga kapuso, kita nyo naman yung nasa likuran ko. Ang dami. Sila ho yung mga customer. Lagi pumupunta dito sa pares ni Kuya Bill dahil binabalik-balikan nila yung masarap na pares. Ayan, ako isang buong puno. Kuya, tikman mo nga kung ano lasa. Yung laman loob ayun. Ano masasabi mo, Kuya? Masarap po siya, ma'am. Tama lang po sa lasa. Pakiramdam ko nga, hindi na lumilingon si Kuya. Tuloy-tuloy na siya sa pagkain niya, di ba? Gutom na. Good. Masarap. Masarap po, ma'am. Masarap. Sarap daw talaga. Huwag na natin siya abalahin. Gutom na si Kuya. Sige, Kuya, tuloy mo yan, ha? Siyempre, hindi ko palalagpasing hindi ito matikman. Tuwalya. Ang init kasi. Sarap. Ito yung pinaka-exciting. Bituka o isaw. Wow! May taba-taba pa. Kaya pala dinadayo talaga dito, masarap. Huwag daw mahihiyang magpa-refill ng sabaw. Pag hindi masarap yung sabaw mo, titikman lang yun. Doon mo malalaman yung mga kumakain sa'yo. Kala mo kumakain, pero kinukuha laman na lang yung sabaw, hindi natin inuubos. Hindi raw biro ang paggising ng maaga araw-araw, pero para kay Billy, sulit naman daw ang lahat ng kanyang pagod. Nung kami na mag-asawa, nung nagtatrabaho kami, parang pagsahod mo pa lang may utang ka na uli. Hindi yung katulad nung ikaw nagninegosyo, ikaw na nagpapasahod, tapos nagagawa mo na yung gusto mo. After 3 years, weekly, kumikita na siya mga 6 digit. Maganda kasi pinaghirapan mo eh. Hindi mo siya yung hiningi mo lang, parang sinimulan mo doon sa maliit lang tapos sumat. Parang ang napakasarap sa pakiramdam, para ka nagpalaki ng bata. Walang dapat katakutan sa pagkain ng laman loob. Dahil tulad ng pagninegosyo, hindi matitikman ang linamnam at sarap nito kung hindi ito susubukan.